What's up guys? Nagbabalik na naman tayo. So today we will be unboxing this power station. Wala nang masyadong patumpik-tumpik pa. Basically binili namin to kasi naka-sale siya. And since na-hook kami sa pagka-camping, naisip namin mag-invest and magagamit rin naman siya kasi on a daily basis sa bahay kung tutuusin. And backup power na rin since most of the time nag-work from home tayo. So ito isang power station. The brand is Bluetti, Blue Tea or Bluetti, depending on your preference. So this is a power station na basically pwede nyong madala on the go to charge your gadgets, your laptops, your cell phones, etc. So yeah, ito yung model number niya, by the way, EB3A. Honestly, nabuksan ko na siya, sinili po siya before kasi syempre we wanna make sure na hindi tayo na scam or talagang inilaman nung box at hindi ba to. So yeah, ito yung box niya. Meron pa siyang outer box actually, which is a bit damaged pero box lang naman yan. Itong inner box naman niya is completely intact. So yun yung brand niya. And then yung model, portable power station, EB3A. So check out natin kung ano laman, no? This is a, let's have a look. Sensya na medyo madilim pero hold on. Okay, so hope that's better. So basically ito yung box niya. Buksan na natin kung anong laman. By the way, this is the first time na pumili kami ng power station. We never trust any other brand before. Pero ngayon kasi merong dalawang nangungunang brand dito sa market. Dito sa Philippines. Marami namang maganda dyan, pero yung most known brand and trusted brands are the Bluetti and EcoFlow. So, syempre, binili namin, pasok lang sa budget kasi syempre may kamahalan din yung mga yung mga power station, workstation. So, by the front, bubungo sa inyo yung user manual, pretty straightforward. Downloadable din naman siya just in case na gusto nyong basahin. And yeah, I think it's the warranty card. And got this other box. Sorry, medyo mahirap mag-vlog ng isang kamay lang. So, nandito yung charging cable niya. So 3-pin. So maganda rito is wala na siyang external power brick para sa charger niya, no? Yung standard na parang computer cable to or power supply cable. 3-pin with ground. So pwede. So ito lang yung dadalhin nyo pag kailangan nyo siyang i-charge. Not unless gusto nyo yung isa niya pang kasama, which is ito, solar. So ito yung cable niya for solar charging. Wala pa tayong solar panel, no, kasi medyo pricey yung solar panel niya. Yung 60 watts nasa almost 6,000. So check out natin yung mismong power station. So when it comes to packaging, yung ganda ng packaging niya, protektado. Yung sa loob. Sorry, nag-alarm yung phone ko. So ito, tingnan natin. Yan siya. Medyo mabigat siya. Sakto lang, tingin ko. Ano naman sa loob? Desiccant, silica gel, all goods. So, ito yung pinaka power station niya. Ang meron dito. So we have the front. Sa taas, meron siyang up to 15 watts na output for wireless charging. So yung mga iPhone na supported to, or yung mga Android devices, pwede rito. Again, up to 15 watts lang siya. And then sa harapan, ayan, meron tayong 12 volt charger. Ganda ng sarap ng tunog, oh.
So 12 volt charger, parang car charger. Meron tayong cover siya bali ng DC power. So meron din tayong 12 volt, another 12 volt, 10 amps na dalawang barrel type na DC charger. And then yung regular car charger nandito. And then yung display screen niya and built-in na lamp, LED lamp. And then meron siyang dalawang USB-A. Standard lang siya, no? Yung USB-A 5 volts, 3 amps. And then USB Type-C up to 100 watts. Yung kayang i-provide nito. By the way, if I'm not mistaken, itong Type-C niya output lang. So hindi ka pwedeng mag-charge dito. I mean, hindi mo pwedeng i-charge yung power bank. Yung power station, hindi mo siya pwedeng i-charge through USB Type-C. So dalawa lang yung means niya ng charging, no? Either solar or grid. As far as I know, yeah. So next up, so again, ito yung mga DC niya. 12 volts, and then yung USB-A's, dalawa. Ito yung isang Type-C na 100 watts. And then, ito yung MPPT niya, which is yung para dito sa solar cable niya. Nasaksak na siya dyan. And then the other end, ito yung i-connect nyo sa mismong solar panel. Just take note yung specs niya, 12 to 28 volts or VDC maximum na input, 8.5 amps yung maximum na input din. So yung specs dapat ng solar panel nyo, up to dyan lang, wag sa sobra. Lower can be good, can work, but wag naman sobrang baba, pero siyempre babagal yung charging. So 30, 45, 50 watts, 100 watts, up to 200 watts siya when it comes to solar panel, yung kaya niyang tanggapin. And then yung yung AC niya, so pure sine wave siya na inverter. Meron siyang ground and everything. Again, this is the EB3A, 600 watts, 268 watt hour. So bigyan ko na lang kayo ng idea kung paano kinukumpit yan. So ito yung standard niya, 600 watts. And then sa gilid niya, meron siyang exhaust. Yung fan niya. Sa kabila, I think it looks like the intake grill for ventilation. Sa likod, wala. Don't mind the sticker, linagay ko lang yan. Or wala lang. May sobra kasi yung sticker nilagay ko para lang masyado kasing plain yung likod niya. Walang design sa likod. Sa ilalim, yung specs niya. And then rubber feet, all good. Yung plastic niya, yung build, ganda, no? Huwag nyo nang babagsak syempre, pero mukhang matibay. Hindi naman mukhang bibigay yung handle niya. Maganda, pag tinupin nyo yung handle, flush siya. So pag naglagay kayo ng phone, like so, may charge pa rin. Pero hindi supported ng phone ko to. Yung wireless charging, wala pa tayong budget. Pero si Mrs. Supported ng phone niya. So yun, test lang natin. So basically, pag ito-turn on siya, sira ko lang to. Regular ano lang naman yan, nothing special. 12 volts. Pag i-on nyo siya, you can power on the device from any of these buttons. Meron siyang 3 button. Ito is yung ano nyo to, circuit breaker. Circuit protector, yeah. So, up to 10 amps, mag-trigger siya, 250 VAC. Yan. By the way, ito pala, dito nyo i-charge yung, sasaksak yung power cable in case i-charge nyo siya. Kung di ako nagkamali, up to 400 watts yung kaya niyang input when it comes to charging. But I believe kailangan nyo ng both solar and grid power. So, dapat nakasaksak siya sa solar panel at the same time sa grid para ma-reach niya yung 400 watts input, kung di ako nagkamali. Para mas mabilis siyang ma-charge. Kasi usually, pag yung ganito, up to 200 plus
watts lang yung kaya niyang maximum input. Pero depende pa rin sa paggamit niya, mabilis lang siya i-charge as per the other reviews na nakita ko, no? So, ayan nga siya, Blue Yeti EB3A, and let's try to turn it on. Actually, ito yung power niya, and yung mga icon naman. So you can press anything. Let's try pressing it from here, DC. Press and hold. Ayun. At this point, meron siya 97%. Output 0 since wala tayong kinoconnect. Input 0 din since di naman natin siya kinacharge, no? Tingnan natin. So, ito siya. Press and hold nyo lang about 2 to 3 seconds, mag-on siya. And then, para i-on nyo yung DC, hold nyo lang yun siguro mga... hindi, pinurse ko lang. Press and once. Just press it once and release. Nag-on agad yung DC nya. So, functional na agad yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ports na available. And then, yung next is yung... By the way, ayun na, may indicator siya. The screen. So 60 Hz siya. Ito yung wattage, 0 sa ngayon since yung reading niya is wala pa nakasaksaksak. So depende again sa isasaksak nyo kung ilang watts. So you wanna double check first yung wattage ng mga appliances na isasaksak nyo. By default 600 watts yung kaya niya. Pero I believe meron siyang feature na kayang it's called power lifting mode, na kaya niyang i-boost yung mga resistive appliances up to 1,200 kung di ako nagkamali. 1,200. Check natin mamaya. So ayan, yung screen niya 97%. Meron siyang up to 30 hours na charge sa ganyang current state ng charge niya. And then input watts. Yan, eco means naka-eco mode siya as of right now. So on to, pag nagsaksak kayo ng any devices dyan, gagana na yan, matic. Test natin yung lamp, pamasilaw. Ito, ayun. So may 3 modes yung lamp. Merong steady, I think low to, high, SOS mode, then off na agad. So meron siyang 3 modes, low, high, and then SOS. Then ito, circuit breaker, mag-trigger yan again kapag overload siya, if I'm not mistaken, or any short circuit. May encounter niya, mag-trigger yan for safety. And then yung AC niya, for usually dito yung mga standard na laptop na walang Type-C charging, pwede rito. Laptop. I wouldn't recommend yung desktop na katulad nito kasi medyo ano na yan, malakas. Siguro upon boot up, kaya niya pa. Kasi as long as hindi ako naglalaro ng mga intensive games dito, hindi naman siya ganun kalakas. Kumain na sa 350 watts lang siya. Pero the moment na mag-run ka at mag-kick in yung video card, umaabot siya ng 300 to 400 watts. Yung desktop, yung tower alone. I-add mo pa yung monitors and yung speaker, yung mga peripherals like yung keyboard and mouse. So, pwede siyang ma-overload. Mayroon naman siyang overload protection, mag-auto shutdown siya. Pero syempre, as much as possible, ayaw natin i-trigger yun. Baka sa masira, syempre, pricey rin naman to. Wala naman tayong, hindi mo tayo bibili nito linggo-linggo. So, yun nga. Ito, turn it on. Ano rin natin? On na siya, may indicator light. Same thing sa lahat ng interface niya. Meron siyang tactile button. Naririnig nyo naman. So, naka-on. So, again, 220 volts yan. So, be careful sa pagsaksak ng kung ano-ano. Later, try nating i-test. Pero more on unboxing lang naman to. Siguro, separate video ko na lang yung testing. Basically, sa pag-compute nito, let's say nagsaksak kayo ng laptop, yung kinukonsume ng laptop is around 50 watts. Halimbawa lang just to set an example. Well, heads up lang, hindi tayo expert, hindi tayo electrician. However, basic knowledge lang, ginugol-google ko lang. Basically, yung watt hour niya, 268 watt hour. Kung yan talaga yung nakukuha niya,
which is most likely naman close dyan, 250 or 200, 230, 240, ganon. Usually, i-divide nyo lang sa wattage nung isasaksak nyo. So let's say yung laptop nyo is about 50 watts ang kinukonsumo. Pag sasak nyo, lalabasin dito sa screen, sa interface nya. So ngayon naka-on yung AC-DC nya eh. Lalabasin 50 watts. So divide nyo lang, 200, sabihin natin, in a perfect world, 268 divided by 50 watts. Kung 50 watts yung kinukonsumo, output nung yung lumalabas dito sa power station, output dun sa device na nakasaksak na ginagamit nyo, yun. Most of the time, chinek ko pag around 50 or 60 watts, tatagal siya ng 4 hours or more. Again, depende sa nakasaksak. Maghahati-hati kasi yan sa 600 watts. So, yung nakasaksak nyo rito, kung 100 watts yan, most likely, kung tama yung ano ko, hindi pa naman natin masyadong na-test yung maximum capacity, pero 500 watts na lang yung paghahatian nito and the other ports. Again, depende kung kinukonsumo ng device na sinaksak nyo rito sa 100 watts na Type-C cable, Type-C port, kung 100 watts na lang yung kinukonsumo nya. So, you do the math. Yung ganun lang. Off natin to kasi by the way, meron tong nakaka-drain to ng power. So, off natin yung AC. Press and hold. There you go, nawala yung AC. Kasi ito kasi inverter to eh. So, kahit naka-standby yan, kahit na idle, walang load, ibig sabihin, walang nakasaksak, kumukonsumo siya. May nag-access siya ng power para lang ma-maintain niya yung output niya. Again, kahit naka-standby siya. So, yun. Ang maganda rito is, by the way, pwede na siyang both 50 Hz and 60 Hz, which is dito sa Pilipinas, ang ginagamit natin is 60 Hz. Kasi pag 50 Hz, napapalitan siya actually. Press and hold nyo itong dalawang button na to. Tama, alam ko itong dalawang to. Napapalitan siya, pero syempre, i-default ko siya 60 Hz kasi yun ang ginagamit natin sa power grid natin. So, almost lahat ng appliances natin dito sa Pilipinas na binibili natin sa merkado is 60 Hz yung configuration. Pag gumamit kayo ng 50 Hz sa electric fan, for example, yung mga desk fan, stand fan, yung mga common na ginagamit natin sa bahay, most especially sa mga electric fans, may risk siya na mag-overheat. Kasi dapat 60 Hz yung config niya. And then, so ayun, yung output niya, 220 to 240 volts, 600 watts. So, yun, depende sa load na ilalagay nyo. So, yun, hanggang dito na lang muna. Tingnan ko kung may dudugtong ko rito sa video yung testing natin ito. Again, in solar, hindi natin matitest kasi wala pa tayong solar panel, but we're planning to get one in the future. Yun. That's gonna be all for now. By the way, pag nag-idle siya, automatic ang mamatay siya. Depende. At ang maganda pa rito pala guys, meron siyang app na download both for Android and iOS devices. Meron siyang Bluetti app. Ang ganda ng features niya. Kumbaga, it connects via Bluetooth. So, hindi nyo kailangan ng palaging physical access dito. Pag kina-charge nyo siya sa solar, nasa labas siya or somewhere, kumbaga, limited in access nyo rito. As long as within Bluetooth range siya, ma-access nyo or makokontrol nyo yung device. So in my case, ito yun, yung Bluetti app. And then, make sure lang na naka-on yung Bluetooth. Like so. Magkoconnect siya dyan. Select nyo lang yung offline mode. And on nyo siya, syempre. Yan. Not sure kung narinig nyo, nagkikining fan niya kapag boot up. And then, ayun, na-detect na siya. So, select nyo lang yan, EB382. So, serial number niya, siya yan. And then, magkoconnect siya. There you go. So, kita nyo naman, 97% yung total charge niya. Siyempre, pag full charge yan, 100% siya. Kung gusto nyo yung DC, tap nyo lang to. Ay, pinahiya ako dito para sa baba, sorry.
DC is here. Ngayon wala siya rito sa taas. Makikita nyo blanco. Pag ino nyo yung DC, okay. Ayun, nag-on. Nag-on, ilaw. And then yung AC, on, nag-on na rin. Diba? I'm not sure kung na-register sa mic nito. Phone lang kasi gamit ko yung ticking sound. Nag-tick yung AC, ano niya, inverter. Yun. And then kung i-off nyo, ayan, naka-on ngayon yung indicator light. Off. Ayan, off na. Yung DC, slide nyo lang rin, tap nyo lang. Ayun, nawala. Diba? So, kung gusto nyo makita yung display nya. And then, makikita nyo rin dito yung signal ng Bluetooth. Pagkakaroon nyo sa kanya. And then, yung input current. Ito yung solar. Ito yung grid. So, makikita nyo dyan. So, let's say, pakita ko sa inyo. Ito na lang, no? Yung cellphone na lang. Kasi check ko yung ibang devices, fully charged lahat. So, Type-C. Again, mind you guys kailangan yung kable nyo. I'm not sure kung supported na ito, pero meron akong 100 watts na kable. Dapat supported yung 100 watts rated yung kable nyo. So, for testing lang naman to. So, saksak natin dito. I think, ano lang to 60 watts or 45 watts tong kable. Try natin i-charge tong phone. So, ayun siya. Hirap sa kamay lang gamit natin. Saksak natin siya. Ano yung mag-charge? Ayun siya, no? On natin yung DC. Again, nasa DC siya. Type-C. On. Ayun. Charging. 10 watts yung kinukonsumo niya. Ayun, nag-register din 10 watts. So, makikita niya may indicator siya para nagko-flow na ganyan yung current to. Kumbaga may animation siya. So, ayan siya. Charging. Looks nice, diba? Kumbaga, monitor niya talaga. Ito yung sinasabi ko kanina. Meron siyang what we call powerlifting mode. Ito yung kung magsasakay ng mga, again, resistive appliances lang. Like yung rice cooker, water heater, up to 1,200 watts. Lang yung kaya niyang i-provide. So, kapag anything exceeding that, mag-auto shutdown siya, mag-overload. And then, this is the settings na pwede nyo i-configure. Pwede nyo i-update yung firmware. Well, update ko na siya sa latest version. So, up to date siya. Yung LED light, pwede nyo i-control dito. Then yung, yung lamp. SOS. See? Mali. High, and then yung medium, then syempre off natin ulit. LED light, eco shutdown para hindi ma-drain yung battery niya, especially kapag naka-on yung inverter. Pwede yung iset between 1, 2, 3, and 4 hours. So sa akin sinet ko ng 2 hours. And then yung eco mode. Eco mode is basically para more efficient siya when it comes to sa paggamit sa kanya, yung charging. Actually, hindi. Mali pala. Eco mode is, mas matipid siya. I believe, I need to double check kung ano yung talaga para sa eco mode neto, no? Kung ano talagang effect sa kanya. Pero, ito kasi, yung charging mode siya. Meron siyang 3 types of charging mode. Standard, silent, and turbo. Silent is, I think, mami-minimize yung pag-ikot ng fan kasi syempre pag kina-charge nyo siya, may input ng electricity, umiinit siya. Normal naman yun. So, kailangan yung sa masiselan na ay na maingay yung fan, silent siya. So, di ko na sure kung mababa rin yung niya, yung current niya when it comes to charging. Yung input wattage. Pero ako sinet ko lang siya sa standard hindi ko na kailangan na silent Turbo is kung gusto nyong kumbaga maging super fast charging siya. So kapag emergency, limited yung access nyo sa grid or sa pag-charge and then kailangan nyo agad siyang mapuno, nagmamadali kayo, iset nyo siya sa turbo charging
lalakas yung input niya, yung tataas yung input wattage niya sa charging, so mas mabilis siyang mapupuno. Pero keep in mind na pag ginawa niyo yun, may prompt actually, pag tira niyo piliin, ayan o, recommend to activate this mode only when urgent power is needed for the sake of the battery lifespan. Nakakaigsi siya ng buhay ng battery kasi kumbaga nagugulat na force yung battery. So by the way, yung specs nito, post ko na lang sa link yung product specs, pero yung basic specs niya, ano siya, ang type of battery niya is LiFePO 4 battery, lithium iron phosphate. So meron siyang up to, basically iba to sa lithium ion, kasi mas mahaba yung lifespan niya kumpara sa lithium ion. Meron siyang 2,500 plus na cycles bago siya mag-degrade yung battery niya down to 80% capacity. So ngayon kung meron siyang 268 watt-hour na capacity, kung ano yung 80% nun, after 2,500 cycles ng battery, saka pa lang siya magde-degrade. It doesn't mean na masisira siya or hindi niya siya magagamit. Yung nga lang, mas iiksi lang yung charge ng battery after nun. Pero kung kukumpitin nyo kasi 2,500, that would be around 6 to 7 years kung di ako nagkamali. So 2,500 divided by 365 days per year. So napakahaba, napakatagal nun. Hindi nyo naman ito gagamitin at di-discarga araw-araw. So most of the time, ang best practice is huwag nyo siyang pababain below 20%. Pag nag-hit siya ng 20%, i-charge nyo na ulit. Para hindi ma-zero out, kumbaga ma-drain ng total yung battery. It's just part of kumbaga best practice. So yun siya, no? So ayun nga, pakita ko na lang sa inyo, no, yung link. May kodigo ko rito, so hindi naman tayo expert again. 268 watt hour siya yung max, 268 watts yung input niya when it comes to charging kapag naka-standard. Pag tinurubo nyo, magti-350 watts. Yan siya. Yung solar niya, max input is 200 watts. Car input, 12 to 24 volts. So, ayan siya. With AC and solar input simultaneously. So, dapat dalawa yung nakasaksak para ma-achieve nyo yung 430 watts na power input sa pag-charge niya. So, napaka ganda gamitin. So, yun. Matagal na yan. So, kailangan nyo lang siyang i-charge nga, sabi rito, 40 to 60% every 3 to 6 months. Napaka-manageable nun. Kumbaga, napaka-daling i-maintain. Siyempre, huwag nyo lang babasahin. Hindi naman to waterproof. Pero, sobrang handy niya kasi. Medyo may weight siya, by the way, nasa around 5 kilos, 4 point something ganun. Pero, round off na natin sa 5 kilos. Medyo may weight siya. Pero kayang-kaya siya compared dun sa mga sobrang laki na power station. May trade-off yun, syempre. Mas malaki yung capacity nun. Mas matagal, mas marami kayong masasaksak na high wattage appliances. Pero ang bigat. And to top it off, sobrang mahal. Nasa 40, 50, yung iba 100,000 plus pa. Ito, by the way, I purchased it on a sale. I was able to use some vouchers. So, nabili ko lang siya less than 12,000 pesos. So 11 plus lang siya, including shipping, free shipping. So binantayan ko lang talaga siya, nakakuha tayo. So far na test na namin to sa camping. Okay na okay siya, wala akong masabi. Again, just be mindful of the wattages ng mga isasaksak yung devices. Syempre hindi naman to arc reactor ni Iron Man, no? Kumbaga may limit yung capacity niya, may limit yung wattage niya. So just be mindful. Nasa realidad tayo. Okay na okay siya. Ang gusto ko rito syempre is yung inverter niya. So pwede akong, if you have a Starlink, laptop, drone. So far laptop and drone na try ko na rito. Okay na okay siya. So depende again sa specs ng laptop nyo at ginagawa nyo sa laptop, sa consumption, malaking bagay yan. So yeah, sana hopefully in the future matest natin yung solar charging niya. Para syempre
makita naman natin. Tsaka iba pa rin kasi on the go ka nag-charge pag yung solar panel kasi sa bahay masyadong malaki and syempre bulky. Hindi siya ganun ka-portable. So yun. So far so good. And yeah, tingnan pa natin kung yung kumbaga yung try natin scrutinize talaga kung tama yung wattage niya, capacity sa mga next videos natin. Try natin siyang i-charge, i-overload, and let's see how it goes. But again, this is not sponsored. We purchased this using our own money. So hindi naman tayo sikat, no? So binili natin to for our own usage, and so far hindi naman tayo nagsisisi. 2,500 plus discharge and recharge cycles, that should be more than enough for me. 5, 6, 7, 8 years. 5 years lang para sa akin, okay na eh. Para sa presyo niya, hindi na masama. For brownouts, diba? Saksak mo yung router mo dyan, saksak mo yung laptop mo, may internet ka kahit walang brownout. If you have fans, saksak nyo rito, depende sa wattage, lalo na yung maliliit na fans, kayang-kaya. Na-try niya namin. So, yun. Ganito na lang muna yung video. Sa mga next videos natin, try natin siyang talagang i-review. So, thank you guys for watching. I'll see you next on the upcoming videos. A peace.